mga sumisimbolo sa Thailand, walang dudang ito na nga ang elepante. Sa mga sagrado nilang lugar, nakalarawan ito. Meron pang mga rebulto. May hatid daw kasi itong swerte. Kaya naman pagdating ng rush hour, hindi bali ng bumper to bumper ang mga sasakyan at maraming taong naglalabasan. Ang sidewalk, ipinaparaya nila sa mga elepante. Elephants in the city. Tuwing hapon kasi, naglalabasan ang mga elepante, karay-karay ng mga mahut, ang tawag sa mga nag-aalaga ng elepante. Iginagala nila ang mga dambuhalang ito para manghingi ng makakain. How much? 20 baht,ครับ 20 baht. Nagbebenta ng tubo ang mga mahut. May hatid daw kasing swerte ang magpakain ng elepante. Bilang sukli, ang mga elepante nagpapamalas naman ng kani-kanyang gimmick at pasika. Hanggang sa loob ng mga restaurant, tumutuloy ang mga elepante upang mamalimos. Ang pinakabatang ang elepante, dito na inabutan ng uhaw. Kung tutuusin, tsambahan na lang daw ngayon makakita ng mga elepante sa syudad ng Bangkok. Bawal na kasi ito. Para na rin sa kapakanan ng mga elepante mismo. Iniiwasan daw kasi nilang masaktan o mapahamak ang mga ito. Katulad na lang ng nangyari sa elepanteng ito na nagkasugat-sugat ang paa dahil sa paglalakad sa simento. Dati sa mga probinsya lang ng Thailand, makikita ang mga elepante, tagahakot ng troso. Pero nung nagsimulang maubos ang mga puno, unti-unti na ring nawalan ng hanap buhay ang mga mahut at ang kanilang mga alaga. Gayunpaman, nananatiling magkatuwang sila sa buhay. Ang mahut at ang kanyang elepante, higit pa raw sa mag-ina o mag-asawa ang relasyon habang buhay silang pinagbuklod ng tadhana. Does he have a name? Nong Yao. Si Chang, mahut. 35 years old. 12 anyos pa lang daw, kadikit na niya ang kanyang elepante. Sa mga bakanting lote katulad nito, ipinapastol ng mga mahut ang kanilang mga alaga. Malaking bahagi raw ng kanilang kabuhayan ng mga higanteng hayop na ito. Pero kahit sanay ng makihalo-bilo sa tao ang elepante, mapanganib pa rin ito. Ilan ng mga kaso ng pagwawala ng elepante ang nangyari sa India. Gayon din sa mga circus sa ibang mga bansa kung saan tampok ang mga elepante. Matatanda ang noong 2003, dito mismo sa Pilipinas, isang elepante ang tumakas mula sa circus sa Araneta. Alin? Ayon sa isang eksperto, hindi raw talaga maiwasan na kung minsan nabuburyong ang elepante. Ano siya, unpredictable, no? Sa panahon na pag nagalit siya, talagang lalabas niya. Pero hindi niya actually, pag yung kilala niya, gustong patayin niya tao. Hindi, reaction niya, dahil nais siya, biglang atake. Dahil sa sobrang laki niya, maaaring kamatay ng tao. Ang nakakalungkot, tinatayang halos 1,500 na lamang na mga elepante ang matatagpuan ngayon sa mga kagubatan ng Thailand. Maybe depend on about our earth now, yes, the pollution, and now we have less forest. Isang malaki ngunit illegal na industriya kasi sa buong mundo ang elephant poaching. Ang mga tusks o sungay sa nguso nito, purong ivory na ginagamit sa paggawa ng mga muebles at accessories. Umaabot sa $100,000 ang bentahan ng ivory sa merkado. Ang kalakal na ito, tinututulan ng Samfran Elephant Ground and Zoo.
Wala pang isang oras mula Bangkok. Dito, ang mga elepante inaalagaan at sinisigurong ligtas. Sa conservation camp na ito, merong halos 30 elepante. Pagpasok pa lang ng zoo, sangkaterbang elepante na agad ang sasalubong sa mga turista. Sari-sari ang mga pakulo. Pwedeng magpa-picture, makipaglaro, at syempre, magpakain ng mga elephants. Likas na matalino raw ang mga elepante. Sa loob lamang nga ng 3 buwan, natututunan na nila ang lahat ng mga gawaing ito. Xuống đi. Cả lăng đuôi, bạn. Đi. Nang lông mày lên, nang lông. Isa rin itong amusement park. Pwede ka ritong gumala, sakay mismo ng elepante. Ang main event, grand production ng mga elepante. Ikunukwento ang history ng Thailand at kung paano naging bahagi nito ang mga elepante. Makukulay at makatotohanan ng mga costumes ng mga performers, pati na kitang-kita ang sayang hatid ng mga elepante sa mga manunood. Wala na nga sigurong mas suswerte pa para sa tao at para rin sa mga hayop na ito ang makita silang malaya at wala sa kulungan.